kumasta sa inyo? Naitanong nyo ba na sa sarili nyo gaano ba talaga kalakas ang koneksyon ng isip, ng emosyon, at ng tunog? Parang ang layo nila sa isa't isa, di ba? Well, sa pagtatalakay natin ngayon, aalamin natin yan. Susubukan nating intindihin ang agham sa likod nito, base sa mga kaalaman mula sa Akhond Jyoti Magazine. So tara na! Para simulan to, pakinggan nyo tong napakalakas na sinabi ni Puja Gurudev Pandit Sriram Sharma Acharya. Sabi niya, sa madaling salita, ang ating mga iniisip ang mga nakatagong pinuno ng ating buhay. Wow! Grabe no? Isipin nyo, kung ang mga iniisip natin ang nagpapatakbo ng lahat, sino ba talaga ang may kontrol? Sino ang nakaupo sa trono? Yan mismo ang magiging sentro ng ating usapan. So ayun na nga, kung ang isip natin ng pinuno, paano ba itong nangyayari sa araw-araw? Sa unang bahagi natin, sisilipin natin yung mga nakatagong pinuno na yan. Aalamin natin kung paanong yung mga paulit-ulit na iniisip natin, yun pala ang humuhubog sa lahat, mula sa mood natin pagkagising hanggang sa mga pinakamalalaking desisyon sa buhay natin. Sabi nga sa source natin, nasa kamay daw natin ang sarili nating ebolusyon ng isip. Parang may 200 tayong pwedeng tahakin. Sa isang banda, nandyan yung mga negatibong pag-iisip, pag-aalala, galit, tensyon, parang lason yan, dahan-dahang pinapahina yung isip natin. Pero sa kabilang banda, nandyan yung positibong pag-iisip. Ito yung parang vitamin, nagbibigay ng bagong sigla, naguudok sa atin na gumawa ng magagandang bagay at pinapatalas pa ang ating talino. So ang tanong, saan tayo liliko? Kasi nasa atin daw ang pagpipili. Okay, so gets na natin mahalaga ang pag-iisip. Pero isip lang ba talaga ang nagpapatakbo sa atin? Siyempre, hindi, 'di ba? Paano naman yung nararamdaman natin, yung mga emosyon? Dito na tayo papasok sa susunod na bahagi, ang agam ng emosyon. At dito, malalaman natin na may isa pang uri ng talino at baka mas mahalaga pa to kesa sa akala nating lahat. Kasi 'di ba dati pag sinabing matalino, ang naiisip natin agad yung magaling sa math o science. Pero alam nyo ba, nag-iiba na ang ihip ng hangin ngayon. May malaking pagbabago na sa pananaw ng mundo. Mas binibigyan na ng halaga yung kakayahan nating intindihin at i-manage ang sarili nating emosyon. Ito na raw ang bagong sukat ng tagumpay at, well, ng isang masayang buhay. Dito papasok yung pinagkaiba ng IQ at EQ. Yung IQ or Intelligence Quotient, yan yung alam na nating lahat, talas ng isip, yung traditional na sukatan. Pero yung EQ or Emotional Quotient, iba to. Ito yung galing mo sa pag-intindi at pag-control ng emosyon mo at ng ibang tao. At itong malupit, sa mga malalaking kumpanya at matataas na posisyon ngayon, mas tinitingnan na raw ang EQ. Yan na yung bagong game changer, lalo na sa paggawa ng mga critical na desisyon. Okay, so mahalaga pala ang emotions. Pero, teka muna, saan nga pa talaga nanggagaling ang mga to? Bakit tayo nakakaramdam ng ganito o ganyan? Para masagot yan, kailangan nating mag-time travel, ika nga, pabalik sa sinaunang karunungan ng India. Sabi kasi rito, ang mga emosyon natin, hindi yan basta sumusulpot. May pinanggagalingan yan, mga sublime impressions daw, mga malalalim na bakas na nakaukit sa pinakatagutagong parte ng isip natin. At yang mga bakas na yan, may specific na pangalan, sanskaras. Ano to? Isipin nyo na lang na parang mga files na nakasave sa hard drive ng kaluluwa natin. Mga memorya, hindi lang sa buhay na to, kundi pati na rin daw sa mga nakaraang buhay pa. At nakaimbak yan lahat sa cheetah o sa unconscious mind natin. Ito yung pinakaugat ng lahat. Ng mga gusto natin, ng mga kinaiisi natin, ng mga emosyon natin, at kahit yung mga paulit-ulit na iniisip natin. Kaya pala, 'di ba? Minsan may nararamdaman tayo na hindi natin ma-explain kasi yun pala galing sa mas malalim na parte natin. So ayan, may mga hidden rulers tayo sa isip at may mga sanskaras na nag-uugat sa ating emosyon. Ang big question ngayon is, paano natin sila harapin? Pwede ba natin silang kontrolin or baguhin para sa ikabubuti natin? Ang sagot, baka magulat kayo ay nasa tunog. Oo, tunog. Dito na tayo sa agam ng tunog. Ito ang tinatawag na japa or yung practice ng pag-uulit ng mantra. At inilalarawan to sa source natin na parang isang spiritual dynamo. Isipin nyo, parang may power plant ka sa loob mo. Paano nangyayari yon? Paanong yung simpleng pagbigkas ng salita paulit-ulit ay nakakalikha ng totoong enerhiya?
Well, may scientific explanation yan. Ganito raw yan gumagana, step by step. Una, uulitin mo yung mantra ng may ritmo, ng paulit-ulit. Pangalawa, dahil sa pag-ulit na yan, nakakabuo ka ng isang paikot na alon ng sonic energy o shabda. At eto na yung pinaka-cool na part, yung pangatlo. Yung sonic energy na yon nagiging bioelectrical energy. Literal na nagiging kuryente sa katawan na may kasamang spiritual power. So galing sa tunog, nagkakaroon ka ng tunay na lakas para sa katawan, sa isip, at sa espiritu. At ang perfect example nito, yung Gayatri Mantra. Alam nyo, hindi yan basta-bastang mga salita na pinagsama-sama. Yung 24 na syllables niyan, bawat isa ay parang isang susi na sadyang ginawa para buksan o i-activate ang mga specific na energy points sa katawan natin. Ganun ka-precise, bawat tunog may target, may epekto. At may isa pang mind-blowing concept dito. Yung mga iniisip daw natin, yung thought waves natin, para rin daw yung electromagnetic waves. Ibig sabihin, kapag inisip mo, lumalabas yan sa'yo at kumakalat sa buong universe. Pero hindi lang yan basta nawawala. Ang nakakabilib, bumabalik yan sa'yo, sa pinanggalingan nito, parang boomerang. Kaya isipin nyo, yung energy na nilalabas mo sa bawat mantra at sa bawat focus na pag-iisip, babalik din pala yang para palakasin ka palalo. Okay, so ang dami nating napag-usapan. Isip, emosyon, tunog. Ngayon, baka iniisip nyo, ang ganda ng mga konsepto, pero paano ko to gagawin sa totoong buhay? Yan na yung pinaka-importanting tanong. Paano natin pagsasama-samahin ang lahat ng to sa isang practical na landas? Dito na tayo pupunta sa mastery. Ang sagot ay isang holistic approach. Ibig sabihin, hindi lang isang bagay yung focus. Kailangan lahat sabay-sabay. Nandyan yung tamang pamumuhay, yung yama at niyama. Nandyan yung mga physical practices tulad ng asana at pranayama o breath control. At syempre, nandyan yung mental discipline na pinag-usapan natin, ang mantra japa. Ang goal ng lahat ng to, isa lang, na maabot natin yung ganap na control sa ating sarili. At dito talaga bumabalik ang lahat sa simula. Kasi ang pinaka-esensya, ang pinakakahulugan ng yoga ay ito. Chitta Vritti Nirodha. Ang ibig sabihin niyan, ganap na kontrol sa mga paggalaw ng isipan. Yun ang ultimate goal. Mula sa pagiging alipin ng ating mga random na isip at emosyon, ang layunin ay tayo na ang maging master. Tayo na yung hahawak ng manibela ng sarili nating buhay. At para tapusin ang ating pagtatalakay, iiwan ko kayo ng isang tanong. Isang bagay na sana'y pag-isipan nyo ng mabuti. Kung totoo nga ang ating mga iniisip, ang ating mga hidden rulers, ang tanong ko sa iyo ay ito. Sino ba talaga ang pinaupo mo sa trono ng buhay mo?